tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang God Can Make a Way. Kuminsan po dumarating sa panahon na tayo ay hirap na hirap, parang imposibleng malutas sa mga problema natin. If you have lived long enough to realize that there are moments when you can feel so helpless, then we have learned a basic lesson in life. May mga panahon na talagang parang imposible na dumating ang mga kalutasan sa ating mga problema, but do not despair and do not be discouraged because God can make a way. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. God can make a way. At napakahalagang maalala ito, lalong-lalo na kung parang kumisan, nawawalan tayo ng pag-asa. Panginoon, kami po ay lubos na napasasakop sa inyo. Ang hinihiling namin, Panginoon, puso na mayaman na parang lupang tataniman ng iyong salita. Nawa rin, Panginoon, ay kung ano man ang aming mga alalahanin, mga kinakatakutan, mga problema, pinoproblema, pinapalaki, minamalaki, ay kayo po, Panginoon, ang siyang pumawi nito sa aming isipan. Teach us, help us, enable us, Lord, to focus on you alone. At nawa, Panginoon, ang inyong salita ay maging kagamutan sa amin, maging paalala, maging kaliwanagan, maging kalakasan namin. We want, Lord, to be strengthened, to be empowered by your word. So we lay our hearts bare before you and lift our hearts like empty cups and ask you, Father, fill us with your wisdom. Fill us with your glory. Fill us with your words. At ang aming dalangin, Panginoon, maunawaan, maipamuhay namin ito. Kami lubos na napapasakop sa inyo, Panginoon. We want to be protected by you from all work of evil, evil men and evil spirits. We reject in Jesus' mighty name. We reject even what is wrong and what may be ill inside of us. And in the name of Jesus, we place ourselves, O Father, under your blessing, under your light, under your protection. Lead us. Speak powerfully. Enable us to absorb, then apply. In Jesus' mighty name, we praise you, we thank you, and we ask with thanksgiving. God can make a way. Napakarami na po mga parang imposibleng sitwasyon sa buhay, lalong-lalo sa Biblia, na napag-aralan at binabalik-balikan natin. At nakabubuti na sariwain, lalong-lalo kung dumarating ang panahon na tayo pinanghihinaan ng loob. Basahin po natin ang Acts 12 verses 1 to 5. Bagong-bago ang church ng Panginoon, batang-bata sa pananampalataya, subalit napakaraming hinarap na mga pagsubok. Acts 12, 1 to 5. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for a public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. So yan po ang pagbukas ng kasaysayan na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Itong si King Herod, bagamat napakaraming King Herod sa history ng Israel, was ferociously persecuting the church. Anong ginawa niya? Ipinapatay niya itong si Santiago, si James, si Peter, inaresto, ikinulong. At 16 na kawal ang nagbantay kay Peter lang mag-isa. At siya po in-schedule para sa isang public trial pagkatapos ng Passover. Parang napaka-hopeless ng sitwasyon. So bleak. Because Peter was guarded by 16 soldiers. He was inside the prison with iron bars. Paano pa siya makakalaya? Tapos may nauna pa na pinatay na. James was killed by the sword. So ano ang mararamdaman ni Peter? Anong mararamdaman ng mga kapatiran na nananalangin? Sapagkat maaaring isa-isa na silang kuhanin at patayin din sapagkat ginaganahan tong si Herod because nakita niya na
Tuwa pala doon sa marami sa mga mamamayan yung nangyayari. He probably wanting to be very popular. So kung kayo yung mga kapatiran, hindi man kayo yung si Peter, iniisip nyo, any moment, pwedeng tayo ang isunod. Dahil iniisa-isa na sila eh. Pero anong ginawa nila? Sila ay nanalangin. The church earnestly prayed for Peter. Let's read on. Acts 12, 6-10 rather. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. May gana pang matulog si Peter. At mahimbing ang tulog, hindi basta tulog. Kayo man yung ilalabas sa kulungan at lilitisin na bukas, alam nyo si Lord, less than 24 hours from arrest to death. So napakabilis, parang si Jose Rizal. Nung hinatulan ng kamatayan, wala pang 24 hours, binabaril na. Napakabilis, sapagkat natatakot sila na ang publiko baka mag-alsa at agawin yung kanilang papatayin. So ito naman si Peter, natutulog. Nakakadena na ang dalawang kamay, may mga bantay pa, tulog din. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said. And the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me." The angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. And may the Lord really bless us as we read this very wonderful story. So yung bisperas ng paglilitis, sobrang secure ang prison. Red alert ang lahat. Alam na nila maraming himalang nangyayari, maraming gulo na, at maraming kung ano-anong istorya. Ang Panginoong Jesus ay bumangon mula sa kamatayan, bagamat maraming sundalong nagbantay din to see to it that he was kept inside the tomb. Nevertheless, the Lord went out. So nahahalukay na ang buong Israel, nagkakagulo ang mundo dahil sa ganitong mga kagilagil sa pangyayari. Si Peter naman, meanwhile, habang ang kapatiran ay nagpupuyat at naglalamay sa pagdarasal, itong ipinagdarasal ay tulog. Talk about faith, no? Mahimbing pa ang tulog. May dalawang sundalong magkabila at dalawang kamay niya nakakadena. May mga bantay sa pinto, 16 na tao ang bantay niya. Biglang nagliwanag sa loob ng kulungan at lumabas ang isang anghel ng Panginoon at itong si Peter ay kinakalakalabit, inuuga-uga. He was being struck on the side at ginising. Isipin nyo, nagliwanag na, hindi pa rin nagising. Kayo kuminsan siguro, nasa kwarto nyo, may magbubukas ng ilaw, kahit sa may labas lang, nagigising kayo eh. Ito, nagliwanag na't lahat, tulog pa rin. And so, the angel woke him and told him to get up quickly. At nung malamat na himasmasan to si Peter, ano nangyari? Nalaglag ang kanyang mga kadena, nakalag ang mga kadena sa kanyang mga kamay. At sabi ng anghel, magbihis-bihis ka, isuot mo yung sandals mo. So siya ay hindi pa nakadamit ng panglabas, ng pangalis, nakaparang pambahay pa siguro siya o pantulog. So the angel said, "Put on your clothes and sandals." Peter naman obeyed. Sige, yung balabal mo, isuot mo na, ibalot mo na sa katawan mo. Marahil po'y taglamig nung panahon na yon. Sabi ganon, "At sumunod ka sa akin, lalabas tayo." Napakalaking suspense. Dahil sa mga pinto ay may mga gwardya, but the angel led him out of the prison, past the first, and then the second guards. Siyempre, gising ang mga gwardya, si Peter ang tulog. Pero hindi nila nakita ang mga nangyayari. And then they went to the city's iron gate, and the iron gate opened by itself. No? And then the angel led him through the iron gate and through the length of one street. And when he was very much into the city, the angel disappeared. What are the principles to be learned here? The principles of God's rescue, the principles of God's touch, and the principles of God's ministration to His people. First, that God's work is done in the light. Nung gagawa ang Panginoon, hindi niya inilihim ang kanyang ginagawa. May liwanag. God's work is bright. Why? So Peter could see well. Kakapain pa niya yung kanyang sandals kung saan nasuot.
Hahanapin pa niya yung kanyang balabal, magbibihis pa siya, baka baligtad pa ang kanyang magiging suot. So, maliwanag that God's work is considerate and thoughtful. Napaka-thoughtful naman ang anghel na ito. Hindi na lang niya basta kinalag yung kadena, o bahala ka na sa buhay mo, takbo. Hindi sinabi, I will lead you out. Tapos, mag-sandals ka, dahil siyempre, malamig ang sahig, malamig ang lupa. Isuot mo ang damit mo para hindi naman kahiya-hiya ang itsura mo pag nandun ka na sa city. Magbalabal ka. Nakita niyo kung gaano ka-thoughtful ang gawain ng Panginoon? Kompleto ang administration. So beware, brothers and sisters, of what is done in the dark and what is done in secret. Because the Lord's work is done in the light. Liba na lang kung nasa isang country ka na may persecution, siyempre hindi mo naman masyadong hinahantad na nag-worship ka kung pinagbabawal nila. Gagamitin mo naman ang common sense mo. Pero maraming gawa si Satanas palihim. Hindi yun ang style ng Diyos. Although there are moments when your intelligence will tell you that you should not attract undue attention, generally speaking, the Lord's work is done in the light. And there is one thing more, that God's work is done in His time. Anong sabi ng anghel? Quick. Pwede siguro sabihin ni Peter, anghel ka naman pinadala ka naman ng Diyos. Mamaya na, masarap ang tulog ko. Diba? Mamaya na ako babangon. 10 minutes pa. Parang yung mga nag-a-alarm marami sa atin. Kaya na-invento sa relo yung alarm, yung snooze. Snooze mo muna, matutulog ka muna uling konti. O kaya ang bagal-bagal niya siguro nagsasandalyas, ang bagal-bagal niya nagsusuot. May time limit yung ibinigay ng Panginoon doon sa grasya na pwedeng ma-enjoy. Kaya sabi ng angel, quick. Something for us to learn. Hindi ko mo si Lord, ibe-bless ka na lang kahit ang bagal-bagal mo. You should be quick. Na ang pagsunod sa Kanya dapat may panahon. Hindi yung ang kupad-kupad mo na pag-iwanan ka na ng panahon, na pag-iwanan ka na ng progreso, na pag-iwanan ka na ng grasya ng Diyos. Pwede naman sabihin ng angel, sige, take your time. Diyos naman ang may utos sa atin ito Pero sabi niya, quick. We should learn to be quick, especially sa pagsunod. And another principle is that God does what people cannot do. Ginagawa ng Panginoon kapag gusto kanyang i-bless, pagka gusto kanyang pagawin ng isang bagay, ginagawa niya para sa iyo yung di mo kaya. So ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi naman kaya ni Peter na lagutin ang kanyang kadena, ang kadena ay nakalag. Ano pa hindi kaya ni Peter? Buksan ang iron gate. At sigurado ang ingay-ingay nung pag nabuksan. So, binuksan ng Diyos. Hindi kaya ni Peter na bulagin yung mga gwardiya sa mga nagaganap. Ginawa yun ng Diyos. So remember, God does for you what you really cannot do. But another principle of God's help is that God wants people to do what they can do. Katulad ng, sabi ng anghel kay Peter, get up. Hindi naman binuhat para tumayo Marami po sa atin, hindi tayo makatindig-tindig dahil gusto natin binubuhat. Inaalalayan ka pa, hinihila ka pati ko naman, lalong habang binubuhat, lalong nagpapakatumba-tumba dahil may bumubuhat. Para yung mga ginigising na laling nagtutulog-tulugan kasi may nanggigising. Mga estudyante ginigising para pumasok, lalong natutulog. Subukan mo huwag gisingin yan at mahuli yan sa eskwela mga 3 beses pag hindi matulin pa sa alas 4 bumangon yan mag-isa. Nagiging over-dependent. Sabi ng angel, get up. At ano pa sabi niya? Magsandalyas ka na. Isuot mo na yung baro mo. Hindi siya sinuotan ng sandalyas at hindi siya binihisan ng anghel. Bakit gagawin ng anghel? Kaya naman gawin ng tao. At sabi niya, nakatayo na. Ano ba? Yung balabal mo, isuot mo na. Talaga naman, balabalan pa kita. Kayang-kaya mo naman gawin yan. At sabi pa ng anghel, follow me. Hindi siya binuhat dahil kaya niyang maglakad. Siguro naman, obvious na obvious sa atin mga kapatid yung prinsipyo. God will do for you what you cannot do. But God will not do for you what He has created and enable you to do. Kaya dapat alam natin yon. Kaya kong gawin to. Bakit ko ipapasa Diyos? Diyos ko po, tulungan niyo po itong kapatid ko na itong nahihirapan. Wala siyang kapera-pera. Bakit pa nagagawin ng Diyos? May pera ka. Bigyan mo na. Ba't mo ipapagawa sa Diyos yung kaya mo? Diba? Ipasa niyo po ako sa test tapos hindi mag-aaral. Ang gusto lagi, himala. Ang Diyos bihira maghihimala. Kasi araw-araw nga himala na. Yung the Lord enabled us to do many things is already a miracle by itself. So you don't have to ask God to suspend the laws of nature and to suspend the order of creation to have a miracle to accommodate you. Kailangan yung kaya mong gawin, gawin mo yan. Yung iba puro, sige, ipagpe-pray natin. Huy, meron daw na pangangailangan mga kapatiran, ipag-pray natin. Huwag ka nang mag-pray. Dumukot ka dyan sa pitaka mo, puntahan mo yung kapatid mo, gawin mo yung dapat mong gawin. Diba? Ang puro prayer ang pinagagagawa ng iba when they should be moving. Hindi naman sinabi ni Peter na, teka, ipagpe-pray ko muna ang pagsusuot ng sandals, isuot mo na, huwag ka na maarte.
No? Sabi, get up, put on your clothes, wrap your cloak around you, and follow me. So, Peter walked. And then what to see? Matapos silang makapasok sa lungsod, apparently yung kulungan nasa labas ng lungsod. At nakapaglakad na sila ng isang bloke, iniwan na siya ng anghel. Kasi by then, nasanay na siya sa nangyayari. Hindi na siya magugulat pa, nakapaglakad na ng isang bloke. Ano pong ibig sabihin? Iniwan na siya ng anghel kasi safe na. Hindi ka iniiwan kung hindi pa safe. So huwag ka magdadrama, Diyos ko, bakit niyo po ako iniiwan? Hindi ko to kaya. Sabi, alam sa lagay, mas marunong ka pa sa Diyos. Kaya hinayaan ka na, kaya mo na. Naghihina-hinaan ka lang, kaya di mo makaya yan. Kasi alam ng Diyos kung anong kaya natin at hindi. Tayong mga magulang, di ba tinuturuan natin maglakad ang mga bata, inaalalayan mo. Pero kailan mo binibitawan? Kailan mo inaalis ang andador? Pag alam mong kaya na. Pababayaan ba naman natin yung bata na maglakad mag-isa nang alam niya natin matutumba pa siya? Hindi, inaalalayan pa natin. At kung tayong mga magulang at tao lamang na makasalanan, marunong maging mabuting magulang, ang Diyos pa kaya ang hindi higit na mas marunong kaysa sa atin. Kaya huwag kayong magtatampo-tampo, iniwan ako ng Diyos kung kailan di ko kaya. Hindi totoo yun, di ka iiwan ng Diyos kung di mo pa kaya. Si Peter, sinamahan pa ng anghel maglakad na isang bloke bago iniwan. Pero kalabisan na, naihatid pa siya sa pupuntahan niya. Kasi kung na-disorient man siya dahil sa bilis ng mga pangyayari, matapos maglakad na isang bloke, na-reorient na siya, kaya na niya. Tatandaan niyo po ito mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng Diyos nang di natin kaya. So kayanin niyo pag naiwan na kayo dahil ibig sabihin, pwede na yon. And it's important to be clothed and to be equipped and to be ready. Beware of following even the angel of the Lord that you are not equipped when you are not equipped. Kung basta-basta na lang naging emosyonal at padalos-dalos si Peter, sumunod na lang siya agad, lumabas na lang siya, ang lamig-lamig. Maaaring ang siya ay nakawala doon sa kadena ni King. Pero maaaring maikamatay niya, pneumonia, kasi kay lamig-lamig pala. Kaya pinagsuot ng kanyang jacket, pinagsuot ng kanyang sandalyas, ng kanyang mga damit. Hindi ko mo sumusunod ka sa Diyos, pwede na hindi ka equipped. Kaya mga iba, gusto ko na pong magpastor. Ay, ilang taon ka na ba iyo? 17 ho. Mag-aral ka muna. Mag-aral ka sa Bible school, mag-aral ka ng kung ano. Gusto ko na pong sumunod ngayon sa Diyos. Oo nga, gusto mo, pero di ka pa equipped. Kailangan equipped ka. Hindi anak na sumusunod ka na lang basta. God's work must be done God's way. Maraming ganyan basta-basta humaharurot na lang sa kanilang mga leading ni Lord, hindi naman equipped. So anong nangyayari? In the middle of the whole project, umaatras. In the middle of the whole enterprise, nasisiraan ng loob. So, susunod ka, yes. Pero, magbihis ka muna, magdamit ka, magsandals ka. Do what you must. Napakahalaga na isipin yan. So, Peter walked. And Peter realized that what was happening was a real event and not just a vision. Kaya may katotohanan po doon sa sinasabi ng matatandang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ko malaman kung bakit maraming Christian galit na galit sa kasabihan na ito, na para bang inaagaw natin yung kakayahan ng Diyos at yung pagpapala niya. Hindi. Talagang nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Gumawa ka ng kaya mo, at yung hindi mo kaya, kaawaan ka niya, at siya ang gagawa para sa'yo. So, anong nangyari? Acts 12:11. Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating. It's very important. Sabi niya, oo nga, ngayon natanto ko na, hindi lang ito vision, hindi lang ito isang pangitain, totoo ang nangyayari. People realized that what was happening was not a vision, that it was for real, and that the Lord sent his angel to rescue him from Herod and from the people. Anong conclusion po ang makukuha natin sa maiksing basahin na ito? That the Lord can make a way if He wills. Pag gusto ng Panginoon, kaya niya. Peter was saved from death at that time, kasi later on, namatay din naman siyempre si Peter, na-delay lang na konti. But you should also remember, listen church, that James was allowed by the Lord to be with him earlier. Samantalang si Peter, iniligtas niya sa kapahamakan at kamatayan nung panahon na yon, sa kanya namang divine will, pinayagan ng Panginoon na itong si James ay sumakabilang buhay. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Samantalang nananalangin tayo para sa isang mahal sa buhay na may sakit para gumaling, dapat maglalagay din tayo ng puwang sa ating puso na kung ang will ng Panginoon ay kunin na siya, maluwag din nating tatanggapin. Hindi pwede yung, Lord, di po ba mabait kayo? Ano sasabihin ng Lord? Oo. Kung mabait po kayo, pagalingin nyo na itong may sakit. Anong ibig sabihin natin pagka hindi gumaling, masama ang Diyos?
Alam niyo po ba ang mangyayari kung lahat ng may sakit ay gagaling at di na mamamatay pa? Hindi kasama pa natin hanggang ngayon si Magellan. Kasi kahit tinaga siya nila Lapu-Lapu, buhay pa siya eh. No? Kasama pa natin lahat ng tao na puno na ang planeta. Alam niyo bang ibig sabihin kung hindi namamatay ang tao? Tayo dasal, wag po. Kasi lang, mahal na mahal natin to. Kung yan na nangyari sa lahat ng tao, magulo rin. At alam niyo ba kung ang tao hindi namamatay sa sakit? Anong gagawin ng mga tao? Hindi na sila magiging maingat. Lahat na ng mali gagawin. Kung lahat ng taong mahuhuli sa paggawa ng masama, ipapanalangin ng ina, yung pong anak ko, i-exempt yung Lord, huwag pong makulong. Ano mangyayari kung lahat ng gumagawa ng mali ay hindi makukulong? At nakinig ang Diyos sa lahat ng panalangin ng mga ina at ama? E di wala na tayong batas. Kanya-kanya na nang gawa kasi hindi ka naman makukulong eh. Tapos ang tamad-tamad mo, wala kang trabaho, hindi ka nagtatrabaho. Diyos ko, pakainin niyo po kami, di po ba mabait kayo? Kung papakainin lahat ng tamad, wala na magkatrabaho. Dahil papakainin ka rin naman ng Diyos. Gulo ang buong sangsinukob. But God is a God of order. Kaya may kamatayan, kaya may kaparusahan. Kaya pagka nahulog ka sa gilid ng bangin, mamamatay ka. Para mag-ingat ka. Kung lahat ng nahuhulog, buhay pa rin pagkatapos, di ano na nangyari sa mundo? So sa kabaitan ng Diyos, niloloob niya talaga na may mamamatay, may magugutom, may mai-infeksyon. Walang personalan. Naintindihan niyo ba ako, church, na walang personalan? Talagang yun ang takda ng kalikasan. Ang Diyos din ang lumikha ng mikrobyo. Na pag sabing may sugat ka, hindi mo nilinis, hindi mo tinakpan, dadapuan ng mga langaw at kung ano, iitlogan ng mga hayop, magkakaroon ka ng infeksyon, ay kamamatay mo. So ayaw mong mamatay, ingatan mo yung sugat mo. Hindi yung ang pabayang-pabaya kapag tas Diyos ko, maghimala po kayo. Paminsan-minsan ang Diyos naghihimala, pero paminsan-minsan yon. In every other aspect of our lives, we should let nature take its course. Yun ang ibig sabihin ng awa ng Diyos. Non-performance of miracle can exactly reflect God's goodness. Kasi kung lagi siya magmimirakulo, so solve niya lahat ng problemang nililikha natin, wala nang katinoan aandar sa buhay natin. Aasa na lang tayo ng aasa, nalutasin niya ng Diyos. Nakita ninyo ang bunga ng mga magulang na laging nilulutas ang suliranin ng anak. Laging inaalo ang anak at laging ibinibigay kung anong gusto ng anak. Sinabi na ni Balagtas, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irong na anak. Sabi ni Balagtas. Totoo. At very biblical yun. Kung lahat na lang ng kapritsyo mo, ibibigay ng Diyos, lahat ng dasal mo, ibibigay niya, ano mangyayari sa'yo? Spoiled brat ka. You will never become the person that was really created in God's image. Kaya huwag tayo nagtatampo pag yung mga dasal natin hindi dinidinig. Dinidinig yun, sinasagot lang ng no. At sasabi mo, di ba Lord, mabait po kayo? Mabait nga ako, kaya no. Dapat ka nang mamatay ngayon. Di ba? Pag hindi pa, binuhay pa kita ng binuhay, marami magsasabing, okay lang naman pala, kahit mali ka, mabubuhay ka rin, tutularan ka. It is the goodness of God. Kaya lang, walang personalan. Pag ikaw ang tinamaan, laban mo tinamaan, ganun talaga yun. Napakahalagang maisip. May natural law. And adherence to natural law is very, very reflective of God's goodness to us. Law, order, even death, as an end of physical suffering, can reflect God's goodness. Nagkakaroon tayo ng parameters. Sapagkat hindi tayo tiyak kung hahaba o iksi ang buhay, sinisikap natin gawin ang pinakamaraming kabutihan sa pinakamaiksing panahon. Hindi tayo nagiging pambaya. Kaya ano po ang lesson dito? Gawin ang dapat. Gawin ang kaya. At matapos maubos na natin ang lahat ng kaya natin gawin, ipasa Diyos ang hindi kaya. Pero huwag naman sa umpisa, Diyos agad ang nakataya. Kailangan, when you have reached the end of the road of what you can do humanly possible, doon ka pala magsasabing, Lord, take over. I have done what I could. At hanggang dito na lang po ako. 1 Corinthians 3:6, I planted the seed, sabi ni Paul, Apollos watered it, but God made it grow. So, hindi pinagtanim yung Diyos kasi kayang magtanim naman ni Paul Hindi pinagdilig ang Diyos, kaya naman magdilig ni Apollos, pero hindi nila kayang patubuin ang isang buto. Diyos ang kailangang gumawa nun. So you see the wonderful partnership between God and humans.
Meron kang merong gagawin ng Diyos, at sigun sa ginawa sa'yo ng Diyos, meron ka uling kayang gawin, at sigun sa ginawa mo, meron uling gagawin sa'yo ang Diyos. Interactive ang tunay na pananampalataya. Hindi one-way street. Kaya kailangan lagi tayong kumikilos, gumagawa. What else can we learn? No human prison can hold a person that God wants to set free. No human chain, no human guard can hold a person that God wants to set free. Pag gusto ng Diyos, napalayain ka, relax ka lang. Tingnan niyo si Peter, tulog. Sinong nag-aalala? Yung mga kapatiran. Pero siya, mahimbing ang tulog. Sabi niya siguro, sa mamatay, di nakita si Kristo. Sa mabuhay, di mapaglingkuran pa si Kristo. Di Diyos ang bahala. Kung mamatay ka, mabuhay ka, problema yan ng Diyos. Pero gabi ngayon, at ang gabi inimbento ng Diyos para itulog, matutulog ako. Yan ang ginawa ni Peter. At dahil siguro siya natutulog, nakaya niya rin maglakad. Maaring ito'y binugbog pa Maaring ito'y pinahirapan pa. Kung nag-alala siya ng nag-alala, lalo siyang pumayat, lalo siyang nawala ng mga antibodies, hindi na niya kaya siguro maglakad. Sabihin man ang anghel, maglakad ka. Mga kapatid, kung may suliranin kayo, may mabigat kayong mga ginagawa at dinadala, huwag niyong idamay ang tulog niyo. Kasi habang di kayo natutulog, lalong nawawalan tayo ng katalinuhan mag-isip. At alam niyo po, ang isang tunay na bagay na nais ko i-share sa inyo, meron kayong gustong lutasin na problema, meron kayong tanong sa Diyos, bago kayo matulog, itanong nyo. Bago kayo matulog, isipin nyo yung problema. Pagkatapos manalangin kayo, nabigyan kayo ng Panginoon ng mahimbing na tulog. Alam nyo, pag natulog kayo na mahimbing, paggising nyo, ang gumigising sa inyo, yung sagot sa tanong nyo. Yung sagot at kalutasan sa mga suliranin, sapagkat maraming himalang nangyayari pag ang tao ay natutulog. And even doctors will tell you. Now, even psychiatrists and psychologists will tell you, if you want to solve a puzzle, think about it before you sleep, and then sleep in peace, and when you wake up, voila, eureka, the answer is there. Matulog kayo. Mahalagang matulog. The Lord grants sleep to those whom He loves. Kasi kahit naman hindi matulog tong si Peter, nakakadena pa rin siya. Lilitisin pa rin siya kinabukasan. What will it change? Why worry when you can pray? And after you have prayed, stop worrying. Nag-pray na nga kayo, tapos magwo-worry pa rin kayo pagkatapos yung mag-pray. Ibig sabihin, hindi naman totoo yung prayer nyo. Lord, ito po ang problema ko, balikatin nyo, hindi ko kaya. Ito po ang tanong ko, sagutin nyo, hindi ko po kaya. Ito po ang mga kabigatan ko at mga lungkot sa inyo na po, sapagkat sabi naman ninyo, cast to me all your burdens, I care for you. Ito po, blah, 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 blah. In Jesus' name, amen. Amin na po uli lahat. Maraming ganun matapos mong ibigay sa Diyos sa panalangin, pagka-amen, worry ka uli, isip ka na naman, di kinuha mo lang uli yun. So, ibigay natin yan sa Panginoon. No human prison can hold a person that God wants to set free. Baligtarin natin. Pag hindi ka pa pinapalaya, ibig sabihin, gusto pa ng Diyos, nandun ka. Kasi kung gusto naman niyang palayain ka, sinong makakapigil na palayain ka? Kaya kung nandun ka pa, gusto pa yun ng Diyos. Relax and enjoy it. Try to be prayerful and think about many things. Kung ano man pong kalagayan natin ngayon, ipinapanalangin natin, Lord, i-deliver niyo po ako dito. Pag di pa kayo dinedeliver, nandiyan pa kayo, huwag po rin yung deliverance na lang ang laman ng utak nyo. Enjoyin nyo rin kung ano yung nandun, gawin kung anong mission na kailangan gawin doon, at pagtapos na yon, ilalabas ka na. Kuminsan, we are not able to live today because we're always thinking about tomorrow. We're not able to enjoy a room because we're always obsessed about living it. Well, the Lord still allows you and makes you stay there, and be a blessing, and be blessed as well. Tatandaan nyo, pag gusto ng Diyos, walang nakakapigil. Pag ayaw niya, wala nakakapilit. Kaya, makiflow, makiagos sa kagustuhan ng Diyos. No limitations can keep a person prisoner when God sets him or set free. Walang imposible. Kaya Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Sasabihin niyo, hindi ko kayang lumaya mula sa bisyo ko. Sinungaling kayo. God can set you free. Hindi ko kayang lumayo dito sa aking kalaguyo. Kasi nungalingan. Na kaya niyong mabuhay bago siya yung na-meet. Kailan mo ba na-meet yung kalaguyo mo? 34 na ako. Ibig sabihin mula age 1 hanggang 33, hindi ka nabuhay? Nabuhay ka before, mabubuhay ka after. Napalagay lang yan dyan, naging habit lang. Habits are learned. And remember, anything that is learned can be unlearned. Yung mga bisyo natin, mga kung ano-ano, learned yan lang learned habit, learned behavior yan. Pwede yan tanggalin. Hindi po ako pwedeng tumigil manigarilyo. Bakit? Nung ipinanganak ka ba, may nakasupalpal ng sigarilyo sa'yo? Wala po. Ayun pala Hindi pwedeng wala. Huwag yung sinasabi hindi pwede. Pag sinasabi niyo yung word na hindi pwede, para namang walang Diyos, may Diyos.
pwede ang anumang bagay. Lalo't mabuti, lalo't mainam. So do not be afraid. Prayer is the best answer to impossible solutions. Prayer is the best answer to persecution, to imprisonment. Kaya lang, be Spirit-led in your prayer. Hindi basta pray tayo ng pray. Ang unang ginagawa ng taong mananalangin Lord, Holy Spirit, Father in heaven, ituro niyo po sa akin kung anong ipapanalangin ko. Marami po kasi sa atin, gustong-gusto natin na isang bagay, may personal interest tayo, may vested interest tayo. Di na tayo sumasangguni sa Diyos kung anong gusto niyang marinig na panalangin. Sige na lang tayo ng sige ng panalangin na gusto nating makamit. Kaya sabi po sa Romans 8, we do not know how to pray, but the Spirit leads us and teaches us how to pray. Even prays for us and leads us in prayer. Kaya, okay, number 1, dapat madalanginin. Number 2, hindi lang nananalangin. We pray according to God's will. And how do you know God's will? Kailangan natin ng Spirit, the Holy Spirit, to guide us in our prayer life. Tatandaan niyo po na ang prayer ay hindi pamimilit sa Diyos ng magugustuhan nating makamit. Ang prayer is asking God what He wants to give us. And then we ask for it. Well, God gives us many things without prayer. There are many things that He gives only through prayer. And it is only when we pray according to His will. Because the Bible says, when we pray according to His will, He hears us. It is important to realize. And then when the Lord comes to the rescue, obey the Lord. Obey the Lord's angel in times of rescue. Eto ka na, nasadlak sa bisyo, nakulong sa kulungan ng bisyo, sa kulungan ng immorality, sa kulungan ng masamang ugali, sa kulungan ng ganito't ng ganong sitwasyon, inire-rescue ka na, eto ka naman ngayon, ayaw mo pang bumangon, ayaw mo pang magbihis, ayaw mo pang sumunod. When the Lord comes to the rescue, obey. And do not be afraid. Do not argue. And do not hesitate. Never be late. Obey. Kung si Peter, baka naman tayo makita ng mga gwardiya, nakukita na nga siya dapat. Kung nagtanong-tanong pa siya ng mga ganon. Bakit ako lalabas? Anong mangyayari? Paano natin bubuksan yung gate? O natanggal nga itong kadena, yung mga gwardiya sa labas. Paano yung city gate? Paano tayo papasok doon? Mahuhuli din tayo, wag na. Maraming ganon ng mga tao. Nililid na every step of the way. Siya pa yung nagiging sagabal. Tinuturuan na paano how to stop smoking. Siya pa nagsasabing, siguro makakatigil ako ng 1-2 araw, pero sa 5th day, bibigay din ako. Kaya tuloy hindi na nag-uumpisa kasi yun ang iniisip. Paano naman ako mag-help sa church? Paano ako magkaka-ministry? Di nagkaroon ako ng pananagutan. Kami mga meeting dyan at kung ano-ano. Hindi na nga matutuloy kahit kailan kasi nire-rescue ka na nga sa yung uselessness. Marami ka pang katwiran. So, pag akita natin, eto na yung leading ni Lord, eto na yung tamang gawin, sumunod na. Don't be afraid. Sometimes we are afraid. Tayo na nga yung inililigtas, tayo pa yung natatakot. Mark 5:36. When Jairus' daughter died, and he wanted the Lord to come to his house, and the people said, "Wag na, patay na ang bata." Sabi ni Lord sa kanya, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." Don't be afraid. Ang pagpipilian lang po natin, mga kapatid, sa maraming sitwasyon, dalawa. To be afraid or to believe. Madalas ganon. Meron kang gagawin na kabanalan, magkakaroon ka ng fear. Hindi mo kaya yan, hindi mo ma-afford yan, hindi mo ma-maintain yan. Sabi ni Lord, don't be afraid. Just believe. Anong mapapala nyo kung doon kayo sa kabila, doon sa fear? Wala. Uurong kayo ng uurong, aatras ng aatras, magiging mas duwag ng mas duwag ng mas duwag, weaker and weaker. Kaya sabi ni Lord, don't be afraid. Just believe. May Diyos Mahal ka ng Diyos, baka pangyarihan ng Diyos. Ba't ka natatakot? Hindi bagay sa Kristiyano ang duwag. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, ang nanggigiliiti kayo at yung mata nyo halos bumulwak. Hindi bagay. Kasi may Diyos. Tanong, could you be being rescued right now from an imprisonment? Baka nga mismo itong message na ito ito ang paraan ng Panginoon, ito yung anghel. Diba? Na ipinapadala ng Diyos sa inyo para kayo ma-rescue from whatever imprisonment. At kayo at ang Diyos ang nakakaalam kung anong pinag-uusapan natin na imprisonment na yan. Pinapalaya na kayo ngayon pa, pero nag-a-argue na naman kayo. Sabi ng Panginoon, don't be afraid. Just believe. Follow the angel and walk out of that prison. Kung minsan, ikaw na nga ililigtas, ikaw pa tumaarte. Kailangan, kung inililigtas na tayo, sumunod na. At anong po sabi ng anghel? Quick!
What was appropriate to do 1 second ago no longer is. Kailangan tama ang timing natin. Meanwhile, just an aside, baka curious kayo kung ano nangyari. Siyempre, nakalaya si Peter, etc., etc. Acts 12, 18 to 19. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. After Herod had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guards and ordered that they be executed. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there a while. Naghalo ang balat sa tinalupan, kinabukasan, nawawala ang bilanggo. Nakasara pa ang mga gate ng prison, nakasara rin ang city gate. Nandun yung kadena, para bang yung telang ibinalot sa katawan ng Panginoon, nandun, pero wala yung katawan. Andun yung kadena, nakalak pa rin, pero bakit nawala yung kamay na nasa loob ng kadenang ito? At nagkagulo ang lahat. Ang pinipigil ni Herod na balita na kumalat na totoo si Kristo, lalong naging matindi sapagkat yung kanyang prize catch nakawala. At matapos niyang siyasatin ang mga sundalo, therefore nalaman niya yung totoo, ipinapatay ang mga sundalo. Bakit? Ang mga ito ang magkakalat ng katotohanan na nakawala sa kabila ng katotohanan binabantayan nila. So pinatay to suppress the truth, to silence them. Ito ang napala ng mga sundalong ito kasi they were employed by Herod. Kahit sila matapat kay Herod, hindi naman sila love ni Herod, sayang lang sila. Ganon din tayo mga kapatid. Kung tayo naglilingkod kay Herod, kung tayo naglilingkod kay Satanas, kahit ano pang katapatan ng paglilingkod nyo, sisirain din kayo. Because the devil comes only to steal, kill, and destroy. Huwag na huwag kayo makikipagkaibigan kay Satan. Huwag niyo siyang paglilingkuran kasi hindi siya naglalagay ng loyalty pin. Habang loyal kayo sa kanya, mas sinisira kayo. Kasi Satan nga siya eh. So do not be in Herod's employ. Sino-sino sa atin ang naglilingkod kay Herod kung sino man yon. Ibig sabihin, siya pa na sumisira sa church, siya na sumisira sa mga lingkod ng Panginoon, siya pa ang paglilingkuran natin, doon pa tayo makikipag-cooperate. Do not be in Satan's service. Because Satan is a cruel master. Serve the Lord. Maglilingkod din lang tayo, di si Lord na, dalawa lang lagi yan eh. Nakikita niyo sa Bible yung dichotomy lagi. 2 men on the cross, one is saved, one not. 2 builders, one built on rock, one built on sand. Laging ganun para madali ang ating choice. Kaya ang sabi naman ni Lord dito kay Jairus, do not be afraid, only believe. Mamimili ka lang eh, will I be afraid or will I believe? Tapos pag maglilingkod tayo, will I serve Satan or will I serve God? Sasabihin iba, ang hirap-hirap naman pong gumawa ng mabuti. Agree. Pero mahirap din gumawa ng masama. Pareho lang hirap yan, doon ka na sa mabuti. Mayroong mga walang ginagawa sa church, walang ginawa kundi mag-chismis-chismis, mag-criticize. Doon ka pa sasali. Ba't di ka sumali doon sa bumubuo, naglilingkod? Parang mahirap din naman parehong gawin yan eh. Doon ka na sa tama. Hindi mahirap mamili. Kailangan lang decided tayo to do what is right. And remember, let's go back to the theme of the story. Kung kayo may nakakulong, nakakadena, may nagbabantay, parang imposible. Walang imposible sa Diyos. God can make a way. Panginoong Diyos, salamat at kayo makapangyarihan sapagkat kami hindi. Salamat po't walang imposible sa inyo. Sino man sa amin ngayon ang kinakausap niyo, Panginoon, na gusto niyong palayain mula sa aming mga bilangguan, maliit man o malaki. Narito kami, Panginoon. Makita mo nawang willing, Lord, na sumunod dun sa anghel na ipinapadala mo para kami makalabas sa aming mga kulungan. Siyasatin niyo po ang aming puso, Panginoon, at nawa yung salita niyo maging makapangyarihan sa aming buhay. Mga kapatid, sino man sa inyo, kinausap kayo ng Diyos ngayon. Personally, may mensahe sa inyo. Alam niyo kung ano yung prison na yon. At ngayon, nalalaman niyo kung paano kayo lalabas doon because the Lord is leading you. And you want to obey the Lord now. I want you to stand because I'm going to pray for blessing. I'm going to pray for strength. Susunod na nga po ako, Diyos, sige na makakalaya na ako dito kung ano man itong dapat kong layaan na ito. Nagpapatumpik-tumpik pa ako kung ano-ano pa mga delay. Pero now is the time and I will rise quickly, as the angel said. Panginoon, ang mga anak mo po'y tumatayo. Kayo at ang bawat isa ang nag-uusap. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo. Alam niyo kung anong prison ang dapat labasan namin at takasan. At alam din namin, Panginoon, na sa inyong pangunguna, sa inyong tulong, ito'y pwedeng magawa. Maaaring meron kami mga initial questions, disorientation, difficulties. Pero lalo namang mahirap manatili sa prison, katulad ni Peter kung nanatili siya doon,
He could have been dead the following day. Kaya huwag na po kami, Panginoon, nawang malito. Huwag nang magtagal pa sa mga bagay na mapanganib, sa mga lugar at relasyon na mapanganib, sa mga gawain, Panginoon, ng mga mapanganib, naway kami magkaroon ng kaliwanagan. At sundin kayo na lumabas agad-agad at sumunod sa inyo. At salamat po sapagkat mahal nyo kami, nais nyo kami palayain. Salamat sa pagdinig nyo sa dalangin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, tayo po yumuko pa at maaari na kayo maupo. Magbulay-bulay sandali. Namnamin natin ang pagpapala ng Diyos na kung kayo tinawag ng Panginoon ngayong makalaya, kung ano man yon, sa bisyo, sa relasyon, sa masamang ugali, sa mga takot, ano man yon, namnamin ninyo ang kabutihan ng Diyos sapagkat siya'y napakabuti. At napakamahal niya tayo, kaya niya tayo pinaririnig ng ganitong mga mensahe sapagkat gusto niya tayong makalaya. Hindi tayo nag-aaral lang ng history pag nagbabasa tayong Biblia, ito'y para sa ating buhay ngayon. So once more, in a moment of silence, be with the Lord and savor the kindness, the goodness, and the presence of God. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang God Can Make a Way. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw, di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itabang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw, di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus,
piling nyo'y ba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Sa
pagluha dito sa buhay ko. Sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan. Di na mamamanglaw, pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan. Di na mamamanglaw, pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap maliri, dating sarado ang isip kay kitin. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatanim. Puso ko ay nagpupuri,
dinggin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, dinggin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, dinggin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!